Ang patuloy na tensyon at sagupaan sa pagitan ng Israel at Iran ay may ilang pangunahing dahilan. Narito ang mga pinakapunot dulo. Una, paglalaban ng impluwensya sa rehiyon o regional power struggle. Parehong gusto ng Israel at Iran na maging pangunahing makapangyarihan sa gitnang silangan. Ang Iran ay sumusuporta sa mga grupong armado tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas at Islamic Jihad sa Gaza, na kaaway naman ng Israel. Pangalawa, programang nuklear ng Iran. Pinaghihinala ng Israel at ng mga kanluraning bansa na ang Iran ay gumagawa ng mga sandatang nuklear. Para sa Israel, ito ay banta sa kanilang kaligtasan, kaya ginagawa nilang lahat para pigilan ito, kabilang na ang mga kalihim na operasyon at airstrike. Pangatlo, suporta ng Iran sa mga kaaway ng Israel. Ang Iran ay nagbibigay ng armas, pera at training sa mga grupo tulad ng Hezbollah at Hamas na regular na nakikipagdigmaan sa Israel. Pang-apat, pagkakaiba sa rehiyon at ideolohiya. Ang gobyerno ng Iran na tinatawag na Shia Muslim ay ideolohiyal na laban sa pagkakaroon ng Estado ng Israel. Ang Israel naman ay nagnanais na protektahan ang sarili bilang isang Jewish state. Panglima, proxy war. Hindi direkta nagbabanggaan ang mga regular na hukbo ng Israel at Iran. Gumagamit ang Iran ng mga kaalyadong grupo sa Syria, Lebanon, Iraq at Gaza para umatake sa Israel. Kapalit, umaatake rin ng Israel sa mga target ng Iran sa Syria at iba pang lugar. Panguli, kasaysayan at lumang sugat. Matagal nang hindi nagkakaroon ng diplomatikong relasyon ang dalawang bansa mula nang magrevolusyon ang Iran noong 1979. Noong malapit pa sila pero nagbago ang lahat nung naging Islamic Republic ang Iran. Sa madaling salita, ang pinag-ugatan ng gulo ay politika, rehiyon, armas, relihiyon at paglalaban sa impluwensya. Hanggat hindi na ayos sa mga isyong ito, patuloy ang tensyon at posibleng sagupaan. Ang pinakahuling dahilan na umantong sa bukas na digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran ay ang malawakang airstrike ng Israel noong June 13, 2025. Tinawag itong Operation Rising Lion. Bakit ito nangyari? Israel ay naglunsad ng isang preemptive strike laban sa Iran. Layunin nitong kitilin ang mabilis na pag-unlad ng programa ng nuklear ng Iran sa pamamagitan ng pag-target ng Natanz Enrichment Facility o Isfahan Conversation Site, missile bases at mga tahanan na pinaniniwalaang kinaroroonan ng mga nuclear scientists at high-ranking military commander ng Iran. Ang operasyon ay dinaluhan din ng convert drone base na tinatayo sa loob ng Iran ng Mossad upang magsilbing launching pad ng atake. Ayon kay Netanyahu, ang presidente ng Iran, ng Israel, ang batayan ng aksyon ay ang nuclear and present danger na dulot ng programang nuklear ng Iran na maaaring makabuo ng bomba nuklear sa loob ng ilang buwan. Epekto at tugon ng Iran. Bilang panangga, natlunsad ang Iran ng serye ng drone at ballistic missile na atake laban sa Israel na mahigit sa 150 missile at 100 plus na drone. Nasa gitna na ngayon ng aktwal na digmaan mula pa noong June 13, 2025 na tumugon sa matinding operasyon, militar at resback na magkabilang panig. Ang konklusyon, ito ay unang pagkakataong direktang umatake ang Israel sa teritoryo mismo ng Iran, hindi lamang sa proxy o sa mga bansang ginagamit ng Iran para lumaban sa Israel, na patuloy at sunod-sunod na pag-atake. Sinundan ito ng mga agarang retaliation strike ng Iran, kaya agad
na lumagpas sa antas ng proxy war at naging bukas na sa digmaan.